grace of God na makapagpatuloy po sa gawain ng Panginoon at mag-celebrate ng birthday sa church. Salamat po. Ayun po ay biyaya ng Panginoon. At salamat din po sa katagumpayan ng ating pong youth service last Sunday. At we continue to pray na patuloy na mag-multiply ang ating pong mga young people sa gawain po ng Diyos. At yun po, and I believe na ang bawat isa po ay excited to hear God's words. Amen. At salamat po, at may I request everyone to please stand up sa pagbasa po ng ating pong verses. So let us grab our King James Bible and open it in the book of Hebrews chapter 3, verses 7 to 15. Hebrews chapter 3, verses 7 to 15. Basahin na lang po natin to ng sabay-sabay, starting from verse 7. Are you there? Amen. So starting from verse 7, ready, read. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. When your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years, I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. While it is said, today, if ye will hear his voice, harden not your hearts as in the provocations. So, sa ating pong binasa, sabi po sa verse 8, harden not your hearts. Sabi din po sa verse 15, while it is said, today, if ye will hear his voice, harden not your hearts. Kaya po ang ating pong mensahe ay entitled na harden not your hearts. Harden not your hearts. Hindi po imposible sa people of God na magkaroon tayo ng isang matigas na puso. Hindi po imposible sa isang Kristiyano ay magkaroon tayo ng hardness of our hearts. Hindi rin po imposible na kahit po tayo nakakapakinig ng words of God, ay meron pala tayong hardness of our hearts. Kaya nga po, ito po ay isang reminders from the words of God na ang encouragement at paalala ng Diyos sa atin ay harden not our hearts. So tayo po muna ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo na pinagkalob niyo po sa amin upang muli ay sambahin kayo sa pamagitan ng inyo pong mga salita. Salamat po sa mga passages that we have read, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga answered prayers, Panginoon. Salamat din po sa mga prayers na naidulog po namin sa inyo. Salamat po sa bawat isa na meron pong puso sa inyo pong mga salita. And we are praying, O Lord, at this moment, Panginoon, as we hear your words, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng open ears, humble hearts to receive your words, Panginoon. Turuan niyo po kami sa oras na ito at tulungan niyo po kami na ito po'y ma-apply po sa aming pong buhay, Panginoon. And I am begging on you, O Lord, just use me tonight as your instrument of your words. I am not worthy, I am just a sinner saved by grace, Panginoon. Tanging mga salita niyo lamang po ang mapakinggan ng bawat isa. And make your message a blessing for everyone, Panginoon. Tanging kayo lang po ang makita, Panginoon. At muli, ay humingi po kami ng tawad sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pwede na pong makaupo ang bawat isa
sabi sa ating pong binasa, harden not your hearts. So kailangan paalala ng Panginoon na hindi po maging matigas yung ating pong puso when it comes to hearing the words of God. At hindi nga po imposible sa mga mananampalataya na meron na po tayong matigas na puso. It is already happened. Nangyari na po sa people of God sa panahon pa po ni Moses, kung maunawaan po natin yung ating binasa. Ang isang ilustrasyon na sa ating pong binasa na mga tao ng Diyos na merong matigas na puso ay yung panahon ni Moses. After sila po ay pinalaya ng Diyos sa bondage of Egypt, sa kanila pong paglalakbay going to the promised land, at ang mga Israelites ay nagkaroon po ng matigas na puso. Meron na po silang, they continue murmuring against the Lord. At dahil po doon sa kanila pong hardened hearts, hindi po sila nakasumpong noong tinatawag na promised land. Oo. Kaya nga po, we cannot say na walang moment in our life na hindi matigas yung puso natin against the Lord. Sabihin, sometimes in our life ay meron tayong hardened hearts toward God. Oo. Minsan kahit po tayo ay nananambahan, nakakapakinig ng words of God, meron na pala tayong hardness of our heart. Kaya nga po, it is important for us na to always check our hearts towards God. Kung tama pa ba yung puso natin. Every time that we come to church, dapat tama ang ating pong puso. When we say hardness of heart, ito po yung meron na tayong rebellious heart toward God. Nagre-rebel na pala tayo sa harapan ng Panginoon. At yung hardening of our heart, it is a spiritual danger para sa atin. Kumbaga, nanganganib tayo spiritually kapag meron na tayong matigas na puso. And hardening of our heart, it doesn't happen in overnight. Oo, naging matigas yung puso natin, hindi po dahil sa isang paglipas lang na isang gabi, isang araw. It is a constant and continuous na pangyayari sa ating pong buhay. O baka may proseso yung hardening of our hearts. To harden our hearts means to become insensitive to His words. Kasi insensitive ka na sa words of God. Maaring nakakapakinig ka ng words of God pero hindi na talaga natin na meditate. Hindi na tumatalab sa atin yung power of the words of God. Insensitive na tayo. Maaring ang words of God sa atin ay ingay na lamang. Hardening of our hearts is we are becoming insensitive to His words, to His Spirit, and we become stubborn. Matigas na yung matigas ang ulo, it will leads to matigas na ang matigas yung puso, matigas na rin ang ulo. Ayaw na magpa-correct sa words of God. Meron na tayong resistant to God's words. Pilit nating kinakalaban yung words of God. Nagre-resist na tayo, kinakausap tayo ng Panginoon, but whenever God is talking to us, nire-resist natin. Ayaw nating pakinggan, ayaw nating apply sa ating pong buhay. O kaya nga po, ang hardening of our hearts is very dangerous for us. Delikado. It can lead us to danger. O, kaya nga po, merong mga bagay that causes us, our hearts, to be hardened. Meron po mga reasons na nagtutulak bakit nagiging matigas yung ating pong puso. Hindi yan overnight na nangyari matigas na yung pagising mo. You have a hardened hearts toward God. Merong mga reasons or cause kung bakit nagiging matigas yung ating puso. Tingnan po natin sa ating pong mga binasa.
Sabi po sa Hebrews, dito na rin po natin kukunin ang ating mga points. What are the reasons that makes our hearts hard toward God? Sabi po sa verse 10 ng chapter 3 ng Hebrews, wherefore I was grieved with that generations. Nakakalungkot po kung ang Panginoon ay magalit towards our generations. Katulad ng galit ng Panginoon sa panahon ni Moses. Dahil sa kalungkutan ng Panginoon sa generation of Moses, hindi po nila natagpuan ang promised land. It took them 40 years. Yun na dapat ay ilang araw lang na paglalakbay, it took them 40 years. Sabi dyan ng Bible, I grieve with that generation. Nawa po na hindi maging malungkot ang Panginoon sa atin. Sa halip ay maging masaya ang Panginoon sa ating pong generations. Do we really make God glad in our generation? Sa paanong paraan na ang Panginoon ay nalulumbay, nagagalit? They do always err in their heart. Our point number 1, reasons that make our hearts become hardened. Number 1, err in our hearts. Err. When we say err, yan po ay error. Mistakes. Mga bagay na mali nating ginagawa before God. Err in our hearts. Yung err yung pagkakamali, mistakes or mga decisions in our life na mali sa paningin ng Diyos, it always starts in our hearts. Yan po. Kaya nga po, it is very important for us to always check our hearts. Baka yung mistakes na yan, yung error in our life ay nagsimula sa ating pong puso. Kaya nga basahin natin, sabi po ng Proverbs chapter 14, verse 14. Ano po ang sabi ng Biblia? Proverbs chapter 14. The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Kaya nga po yung pagiging backslider ay hindi lang makikita kung ikaw ay wala sa pananambahan. Maaring ikaw ay nasa pananambahan, maaring ikaw ay merong pakikinig ng words of God, pero ang puso mo ay backsliding na sa harapan ng Panginoon. Backsliding in heart. Importante na tama ang ating puso before God. Ano po, pag tayo po ay backslider in heart, shall be filled with his own ways. Ang lagi na po nating nakikita ay tama yung ating ginagawa. Wala ka nang sa pananambahan, iniisip pa rin natin ay tama tayo. Wala ka nang tamang puso sa Panginoon, iniisip pa rin natin we have a right heart for God. Because we think na we are right in our own ways. Hindi na tayo nagiging maingat sa ating pong ginagawa. Bakit? We have a backsliding in our heart. Kaya nga po, yung errors in our life, yan ay nagsisimula sa ating pong puso. Kaya nga, sabi po na, mahalaga po na, ano pa yung err in our heart? To err is to go astray. Ayan. Sabihin, yung error nagsisimula kapag tayo ay going astray. Sabihin, naliligaw na. Yung ating paths, yung ating ginagawa, ay hindi na naayon sa kalooban ng Panginoon. We are like to a sheep without shepherd. Going astray. Wala na tayong sheep na gumagabay sa atin. Ang sinusunod na lang natin ay ang ating sarili. Bakit? Ang inisip natin, we are right in our own eyes. Kaya nga po, hindi tayo dapat maging kahalintulad na isang sheep going astray, na naliligaw.
At alam naman po natin na kapag ang isang sheep going astray, merong enemies who are already nandyan na any moment ay pwede tayong i-devour. Oo. They have erred from the truth. Tingnan din po natin 1 Timothy chapter 6 verse 10. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ano po ang sabi ng Biblia? For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrow. O, kung meron tayong erred from our heart, error sa ating pong puso, ano pong next? We will err from our faith. Ibig sabihin, unti-unti na tayo nga alis sa ating pong pananampalataya. Ano yung pinananampalatayaan natin? Unti-unti na tayo magiging compromiser sa ating pong pananampalataya. Kaya nga kailangan, we need to be careful sa ating pong buhay. Baka nandun na tayo erred from our faith. Unti-unti na palang mali yung ating ginagawa against to our faith. Kaya nga po, mahalaga po na always check our walk. Oo, yung ating pong ang ating pong pananampalataya ay hindi lang po every Sunday, every merong service. Our faith we must be stand firm in our faith every day of our life. Nasa school man, nasa trabaho man, nasa business ka man, everywhere we go, we need to stand firm in our faith. Kapag ikaw ay hindi na nag-stand firm in your faith, ang tawag sa'yo ng Panginoon, erred in your heart. Marami pong mga bagay na maaring maka-tempt sa atin to err in our faith, na makatangay sa atin sa ating pong pananampalataya. Oo. Marami na pong ganyan, marami na pong Kristiyano na natangay ng maling pananampalataya. Marami ng Kristiyano na sabi nila ay hindi sila madadaya, na sila ay magiging stand firm in the faith. Pero dahil meron na silang erred from the heart, unti-unti silang natatangay ng maling mga pananampalataya. O kaya nga, kapag tayo ay nagkaroon ng error in our hearts, error in our faith, anong sabi ng Bible? Pierce themselves through with many sorrows. O parang sinaksak natin ang ating pong buhay with sorrow. Tayo ang kumuha ng mga bagay na magpapalungkot din sa atin pagdating ng panahon. Akala mo yung mga bagay that makes you happy right now, yung mga bagay na sinusunod mo yung nais mong gawin, yung tibok ng puso mo, yung bagay that makes you have pleasures in life, akala mo ayan ang magpapasaya sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, you pierce yourself with many sorrows. Many sorrows. Oo. Kaya nga hindi tayo magtataka kung ang isang Kristiyano ay darating sa kanyang buhay na siya ay magkakaroon ng many sorrows. Bakit? Hindi yan binigay sa iyo ng Panginoon. Ikaw mismo ang kumuha niyan. Ikaw mismo yung nagtusok niyan sa iyong puso. Ikaw mismo ang naglagay niyan sa buhay mo. You pierce yourself with many sorrows. Bakit? You have erred from your heart. You erred from the faith. No, kaya nga po ayaw ng Panginoon na tayo po ay kumuha ng sorrows, to pierce ourselves with sorrows. Ano ang kailangan natin gawin? Ingatan natin yung ating pong puso. Ingatan natin yung ating pong faith. Basahin din po natin Jeremiah chapter 17 verse 9. Ano po ang sabi ng Bible? Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Oo. We cannot trust our heart. Oo. Kung lagi na lang natin lagi tayong pangungunahan ng ating emotions, ng ating pong puso, sabi ng Biblia, it is wicked. It is very clear in the Bible. Sinasabi na ng Bible na kailangan ingatan natin
yung selfish desire, yung heart natin, ingatan natin. Bakit? It will lead us to danger. Baka natin hindi nalalaman. Baka hindi mo pa nalalaman na yung puso mo, ililid ka pala niya into danger. Baka yan ay grieve na. Baka yan ay danger na. No? Kaya sabi ng Bible, the heart is deceitful. Huwag tayo magpapalinlang sa ating pong emotion, sa ating pong puso. Baka yan ay erred from our heart. Ano din sabi po ng Biblia sa Proverbs chapter 4, verse 23? 4 verse 23. Ang sabi ng Bible, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Saan po nagsisimula yung issues of life? Yung problema natin? Saan nagsisimula yung mga troubles, trials? Saan nagsisimula yung mga bagay na nagpapabigat ng ating pong buhay? From our heart. Oh. Sabi ng Bible, for out of it are the issues of life. Kaya nga kung meron kang burdens right now, kung meron kang mga troubles right now, we need to check our heart. Kaya nga, it is a reminder from God na sabi niya, keep thy heart with all diligence. Oo. Bantayan natin ng buong husay yung ating pong puso. Oo. Baka mali na yung tinitibok niyan. Baka mali na yung tinatahak niyan. Bantayan natin ng buong husay. Oo. Guard our heart. Ano rin sabi po ng Psalms chapter 139? Psalms chapter 139 verse 37. Verse 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. So alam ng Panginoon kung ano yung meron sa ating pong puso. We cannot hide things from God. Yung hearts natin, the thoughts of our hearts, yung ano mang ating tinatago from our hearts, God knows everything. Oh, search, kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way of everlasting. So maganda na let us allow God na siya yung mag-search ng ating puso. Let us allow God na alisin niya yung mga wicked ways in our hearts. Yung errors in our hearts, let us allow God to remove errors in our hearts. Kung hahayaan lang natin ang Panginoon to search our heart, to remove those errors in our hearts, hindi tayo magkakaroon ng hardness of our heart. Ang nakakalungkot ay ayaw natin na ang Panginoon yung pumasok sa ating pong puso. Ayaw natin na God will search our heart. Ayaw natin that God will remove yung mga errors in our heart. Kaya nga, mahalaga yung ating pong heart. Yung ating pag-ibig sa Panginoon. Alam naman po natin, that is the first and great commandment of God. Matthew chapter 22 verse 37 and 38. Thou shalt love the Lord with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment of God. Oo. Kailangan, kapag tayo nagka-problema sa ating pong heart, meron na tayong problema sa lahat. Magkakaroon ka ng problema sa iyong pananambahan. Magkakaroon ka na ng problema sa iyong ministry. Magkakaproblema ka na sa iyong pag-aaral, sa iyong business, sa iyong trabaho. Pag meron tayong problema sa ating pong puso. Because ito yung dito nagsisimula ang issues of life. O kaya nga, we need to always check our heart before God. Anong sabi ng Biblia sa ating text verse? Sa verse 12, anong sabi ng Bible sa Hebrews chapter 3 verse 12? Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief. Take heed. Sabihin, mag-ingat ka. Sinong kausap dito ng Panginoon? Brethren.
mga mananampalataya. Anong paalala ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano? Take heed. Bantayan mo ang iyong sarili. Lest there be any of you an evil heart of unbelief. Baka meron na tayong evil heart of unbelief. Meron na tayo, we always resist the words of God. Meron na, nagda-doubt na tayo sa words of God. We willfully refuse to trust God. Baka meron na tayong moments in our life na totally nire-reject natin ang words of God, ang mensahe ng Diyos. Kapag meron na tayong rejection, refusal, naman ang palataya sa Panginoon, nire-reject natin o kinokontra natin ang words of God, yan ang tawag ng Panginoon, evil heart of unbelief. Evil heart. Kaya wag nawasana na magkaroon tayo ng evil heart of unbelief. O, delikado sa isang Kristiyano na nagkakaroon ka na ng unbelief sa Panginoon. O kaya nagiging selective na tayo sa words of God. Nawawalan tayo ng faith sa words of God. Nagkakaroon na tayo ng doubt sa words of God. O, kaya nga po kapag tayo nagkaroon ng doubt sa words of God, doubt sa mensahe ng Diyos, yan, nagkakaroon na tayo ng evil heart. And nagsisimula ng tumigas yung ating puso. Oo. Kaya nga, the question for this evening is, kamusta yung pagtanggap ko sa salita ng Diyos? Kamusta ba yung pagtanggap natin? Every time we hear the words of God, every time we read the words of God, kamusta yung pagtanggap natin sa words of God? Oo. Nire-refuse ko ba siya o pinananampalatayaanan ko ba siya? Meron ba akong doubt sa words of God? Or 100% I believe in the words of God? O, kasi kung tayo ay meron ng rejection from the words of God, we err from our heart. O, yan, and it will make us na maging matigas ang ating puso sa Panginoon. And not only err in from our hearts, balik po tayo sa Hebrews chapter 3, verse 10. O, sabi diyan, ano ba yung mga bagay that hardens our heart? Sabi sa verse 10, wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. Kaya ating point number 2, not only err in our hearts, but also not knowing His ways. Oo. Not knowing His ways. Oo. Hindi na natin na uunawaan yung ways ng Panginoon. Anong reason kung bakit hindi natin nalalaman yung ways ng Panginoon? Because we trust in our own ways. Oo, mas nagtitiwala na tayo sa sarili nating ways. Oo. Wicked ways yan, sabi ng Panginoon. Not knowing His ways. Oo. Kapag hindi natin nauunawaan yung ways ng Panginoon, and you keep on trusting your own ways, it will lead you to danger. O kaya nga salamat in our church. O, every time you come to this church, tinuturuan tayo ng ways ng Panginoon. Na ito yung instruction ng Panginoon, ito yung dapat natin gawin, pero minsan hindi natin pinapakinggan. O kasi meron kang sariling ways. Mahalaga that we keep on trusting the ways of God. Tingnan natin sa Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55 verse 7 to 9. Sabi ng Bible, Isaiah chapter 55 verse 7, let the wicked forsake his way. Ito yung kalooban ng Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon, let the wicked forsake his way. Iwanan na natin yung naisip nating ways. Oo. Forsake mo muna siya. Pabayaan mo siya. Bakit? Sabi ng Panginoon,
and unrighteous man his thought, and let him return unto the Lord, and He will have mercy upon him and to our God, for He will abundantly pardon. O kung minsan sa ating pong buhay ay meron na tayong sariling desisyon, may sarili na tayong ways, without consulting the words of God, sabi ng Panginoon, forsake it. Iwan mo muna siya. Pabayaan mo muna siya. Bakit? Sabi ng Panginoon, He will have mercy upon us. At anong sabi, ang pangako ng Panginoon, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Yung ating pong ways, hindi yan naayon sa ways ng Panginoon. Kaya anong kailangan? Iwanan. Sabi sa verse 9, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. God's ways are always perfect. God's ways will always lead us to blessing. Hindi ka ipapahamak ng ways ng Panginoon. Yung mga plano ng Panginoon, hindi niya tayo ikapapahamak. Ano ikakapahamak natin? If we trust our own ways. But God will never allow us na tayo mapahamak if we will just trust His ways. May mga bagay na nais ipagawa sa atin ng Diyos. Maybe hindi natin siya nauunawaan. May mga bagay na hindi pa natin naunawaan. Bakit pinapagawa ng Panginoon sa atin to? Or may mga bagay na pinapagawa ang Diyos sa atin that seems not convenient, not right in our eyes, not into comfort, pero sabi ng Panginoon, sundin lang natin yung ways niya. Maybe we don't understand it. Ngayon, hindi pa natin naunawaan bakit ito yung pinapagawa sa atin ng Diyos? Bakit ito yung ways niya sa atin ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, just do it. Gawin lang natin. Even we don't understand. Ang tawag dyan, living by faith. Living by faith. Even you don't understand yung ways ng Panginoon, gagawin natin. And eventually, bibigyan naman tayo ng Panginoon ng pag-unawa. Sabi nga ng awitin ay, we will understand it by and by. Kung hindi pa natin naunawaan ngayon, unti-unti, papaunawa ng Diyos bakit yan ang kalooban niya sa'yo. Pero ang nakakalungkot, hindi natin sinusunod ang ways ng Panginoon. Mas madalas, mas sinusunod natin ang ways na meron tayo. Ang sabi ng Panginoon, those are wicked ways. Kaya nga po, and sabi nga po ng awitin, there are moments in our journey following the Lord. Merong sa our journey following God, hindi natin naunawaan. Habang tayo sumusunod sa Panginoon, may mga bagay na hindi agad natin naunawaan kung bakit natin dapat gawin. Pero sabi ng Panginoon, God illumines every step we take. Time to time, bibigyan ng liwanag, i-enlighten tayo ng Panginoon bakit yan ang gusto niyang gawin mo, tahakin mo. So there are times when circumstances make perfect sense to us. And as we try to understand each move He makes. Kung susubukan lang natin, uunawain yung step ng Panginoon, we will understand it by and by. Maunawaan natin yan. Sabi dyan ng Biblia, ng awitin, when the path grows dim. Ayan. Kumbaga yung buhay mo ay parang nandidilim na. Hindi mo na alam ang gagawin. And our questions have no answer. Meron ka ng question na parang walang kasagutan. Anong kailangan? Sabi ng Biblia, turn to Him and bow the knee. Oo. Kaya minsan hindi natin nagkakaroon, hindi na-enlighten yung plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi na i-illumines yung plan ng Panginoon sa atin. Bakit? We do not turn to Him. Hindi naman tayo lumalapit sa Kanya.
and bow our knees. Oo. Kaya nga napakahalaga na we bow our knees before God. Oo. Na isurrender natin, Lord, isusurrender ko yung aking ways. Bigyan mo ko ng tamang ways, tamang plano sa aking buhay. Kaya maraming Kristiyano ang naliligaw, napapahamak. Bakit? We do not bow our knees sa Panginoon. We do not turn to Him. Lapit lang tayo sa Panginoon. Oo. Sabi nga ng awitin, and when you don't understand the purpose of His plan, in the presence of the King, bow the knee. Sabihin, kung hindi pa natin naunawaan yung plano ng Diyos, kailangan, we need to learn to bow our knees. Oo. Hanggat hindi tayo natututong to humble ourselves, hindi talaga natin maunawaan or we are not able to know His ways. Oo. Kaya nga kapag hindi natin naunawaan yung ways nila, ways ng Panginoon, yun, nagkakaroon tayo ng question sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng mas pinagkakatiwalaan na natin yung sarili nating ways. Bakit? Hindi pa natin naunawaan ang ways ng Panginoon. And trusting our own ways will make our heart hard toward God. If you keep following your own ways, it will make your heart hard sa Panginoon. But if you humble yourself before God, if you bow your knees before God, it will soften your heart towards God. Oh, kaya matigas ang iyong puso sa Panginoon kasi we do not humble before God. O kaya nga ganun kahalaga yung altar call. Oo. Kung ang ating ang tuhod matigas na sa pagluhod sa Panginoon, how much more our hearts? Kung ang ating tuhod ay hindi natin kayang ibigay sa Panginoon, i-humble towards God, how about our heart sa Panginoon? Oh, pero kung malambot ang ating pong puso sa Panginoon, hindi maaring hindi tayo luluhod sa Panginoon. Hindi maaring you will not bow before God. Oh. Kumbaga, in every aspect of our life, kailangan we must trust His ways. Kung ikaw ay estudyante, trust His ways. May tama siyang bagay na papagawa sa'yo bilang isang estudyante. If you are a working professionals, know His ways. Dapat alam natin yung nais ng Panginoon sa buhay mo. Kung ikaw ay merong business, merong family, sa iyong pamilya, know His ways and trust His ways. Kailangan malaman natin ang ways ng Panginoon. At paano natin malalaman yung ways ng Panginoon? Hear His voice. Hear His voice. Keep on hearing the words of God. Kung wala nang pakikinig ng words of God, hindi talaga natin maunawaan ang ways ng Panginoon. If you refuse to hear God's word, you refuse to know His ways. Oo. Lagi nating tatandaan that God's way is always perfect. God's ways never delay. Oo. Kaya minsan, pinagkakatiwalaan natin yung ways ng Panginoon kasi nagiging impatient tayo. Impatient. Ino-overtake natin yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Lagi tayong nagmamadali. Pinapangunahan natin yung plans ng Panginoon sa ating pong buhay. We are being impatient sa ways ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon never delay. Meron siyang right time for everything. Meron siyang right season for everything. Kapag tayo ay being impatient, we are being ignorant of His ways. Oo. Naging ignorante na tayo sa mga plano ng Diyos. Being impatient to the plans of God can lead us to a hard heart sa Panginoon. Kaya nga yung trusting His ways is like being impatient sa plano ng Panginoon. Patient lang ang kailangan. Pag sinabing patient, you are having a right attitude while waiting sa plano ng Panginoon.
Hindi ka nagme-murmur sa Panginoon. Panginoon, bakit? Kailan mo ba ibibigay to? Panginoon, kailan mo ba sasagutin to? Sabi ng Panginoon, be patient, have a right attitude. Right attitude. Ibibigay naman ng Panginoon be patient, have a right attitude. Minsan dahil sa sobrang impatient na natin sa Panginoon, nagmamadali na tayo, we trust our ways, hindi natin nalalaman, danger na pala. Malayo na pala tayo sa Panginoon. Matigas na pala yung puso mo sa Panginoon. Bakit? Nagsimula sa pagiging impatient mo. Oo. At yung pagiging impatient natin, danger ang kahinatnan. Kaya nga, what makes us to have hard heart? Number 1 is err from our heart. Number 2, not knowing His ways. At sabi din po sa verse 13, tingnan po natin verse 13. Sa ating text verse, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through deceitfulness of sin. Ano pa po yung nagpapatigas ng ating pong puso? Through the deceitfulness of sin. Oo. Isang bagay lang naman talaga ang nagpapatigas sa isang Kristiyano kapag tayo ay namumuhay na sa kasalanan. Nagpapalin lang na tayo sa sin. Akala natin tama pa rin yung ating ginagawa, pero nililin lang na pala tayo. Deceit, panliling lang na pala ng kaawayan. Sin, kaya nga sabi ng Panginoon, huwag tayong magpapalin lang in sin. Maaring sa mata mo, yan ay tama pa, pero sabi ng Panginoon, that is deceitfulness of sin. Nililin lang ka na. Paano mo ba malalaman kung yan ay deceitfulness of sin? Paano ba natin ma-check kung yung ginagawa, yung parts pa rin natin ay deceitfulness na of sin, kasalanan na? Kapag ang bagay na yan ay nagpapalayo na sa'yo sa Panginoon. It makes you away from the words of God. Nawawala ka na sa presensya ng Panginoon. Hindi mo na pinapriorities ang Panginoon. Yan na, nililin lang ka na ng iyong sarili. Kasalanan na yan. Pag sinabi namang sin, alam po natin, hindi lang yan yung mga pagdanakaw, pagpatay. Everything you prioritize before God, those are sins. Kaya wag kang magpapanin lang. Kapag ang mga bagay na yan ay pinapriority mo na before God, kasalanan niya. Nililing lang ka na ng mga bagay na yan. Ano ang nagpapa-hard ng ating puso? If we keep on living in sins. Minsan alam na natin that we are sinning against God, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. O kaya lalong tumitigas yung puso natin. Sins and pleasures of life can make us happy. Yung mga pleasure, yung kasalanan, kaya kang gawin niyang maging masaya. Maging convenient, kaya kang dalhin yan sa comfort. Sins and pleasures can make you happy. Pero it will also make your heart hard toward God. Maaring masaya ka, pero pinapatigas niyan ang puso mo sa Panginoon. It can make you to live in convenient and in comfort life. Conveniente na yung buhay mo, nasa comfort ka na. Oo. Pero, yan ang mga bagay na unti-unti pa lang nagpapatigas ng puso mo sa Panginoon. Kaya nga, we need to check what are the things that make you happy? What are the things that give you comfort? What are the things that give you pleasure? Baka yan na yung mga bagay na nagpapatigas ng puso mo. Unti-unti nagpapalayo sa'yo sa Panginoon. O kaya nga, yung little sin, yung simpleng kasiyahan, simpleng pleasure, simpleng convenient na hinahanap natin, simpleng comfort, yung mga simpleng yan, it will little by little hardens your heart. Ay, minsan lang naman ako hindi aattend ng church. Gusto ko munang maging comfort, maging masaya. Minsan lang. Minsan ko lang gagawin tong bagay na to. Yung minsan na yan, yung maliit na bagay na yan,
little by little, it will hardens your heart. Katulad nga ng sabi natin sa introduction, yung pagiging hard heart, it will not happen over time. It's a matter of choice na ginagawa natin every day of our life. Yung simpleng decision na ginagawa natin every day, na kapag mali, it will lead you to a hardened heart. O, ano sabi ng Colossians chapter 2 verse 8? Colossians chapter 2 verse 8. O kaya nga, we need to check, we need to be careful sa ating mga ginagawa. Baka yan ay kasalanan na. O, Colossians chapter 2 verse 8. Sabi diyan ng Bible, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiment of the world, and not after the Christ. Umpisa pa lang binigyan na tayo ng Panginoon ng babala, beware. Oo. Anong gagawin sa atin ng mundong ito? Spoil us. Sisirain tayo. Paano tayo sisirain ng mundong ito? Through philosophy. Sa pamagitan ng talino ng mundong ito. Napakatalino ng mundong to. Oh, napakamaraming wisdom ang mundong ito. Pero anong layunin ng mundong to? Spoil you. Sirain ka. Yung faith mo sa Panginoon, pahinain. Ano pa? Vain deceit, after the traditions of men and after the rudiments of the world. Kaya nga, we cannot trust the things of the world. Oo. Kasi yan, mga bagay na yan, kapag nagpadala tayo dyan, ito ay dadalhin niya tayo sa kapahamakan. Ito ay magpapatigas ng ating buong puso. Let us not allow sins to destroy our love, faith, and devotion for God. Huwag natin hayaan na yung mundong ito ang mag-influence sa atin. Oo. Sa halip na tayo ang mag-influence sa world. Oo. Let us influence the world. Kaya nga sabi ng Panginoon let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify thy Father. Oo. Ang tanong, nakikita na ba ng world? Ikaw na ba yung nag-i-influence sa classmates mo? Ikaw na ba yung nag-i-influence sa katrabaho mo? O ikaw yung na-i-influence siyahan ng kaklase mo, ng katrabaho mo? Sa halip na tayo nagiging influence, tayo ang na-i-influensyahan. Hindi nakikita yung shine. Ang utos ng Panginoon let your light so shine before men. Bakit hindi tayo nag-shine? Malabo tayo. Bakit? Matigas yung puso natin sa Panginoon. Matigas. Kaya nga kailangan natin, let us soften our heart before God. Alam niyo po ba, bakit maraming Kristiyano ang madalas manghina spiritually? Maraming Kristiyano ang mabilis ma-open. Bakit maraming Kristiyano ang laging pawala-wala sa Panginoon? Bakit maraming Kristiyano ang inactive? Bakit maraming Kristiyano ang hindi nagagamit ng Diyos? The only reason is we are overtaken by a fault. Bakit ka hindi active sa church? Bakit hindi ka na masaya? Bakit ikaw ay mahina spiritually? Bakit madali kang ma-open? Bakit lagi kang discouraged? Bakit ka malungkot in your spiritual life? Because you are overtaken by a fault. Isang bagay lang, meron kang pinamumuhayang kasalanan that makes you unhappy in your Christian life. That makes you na hindi nagiging kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon. That makes your heart hard towards sa Panginoon. O kaya nga, sabi na, ang kailangan lang naman po natin, if we are overtaken by a fault, by a sin, anong sabi ng Panginoon? We just need to acknowledge. I-acknowledge lang naman natin Panginoon, merong I am overtaken by a fault. Acknowledge lang natin. Without acknowledgement of our fault towards God, without true repentance toward God, yun, patuloy na magiging matigas yung puso natin sa Panginoon. It will never soften our hearts kapag walang repentance toward God. Kaya magsisimula lang naman yan sa repentance pagtalikod sa kasalanan, paghingi ng tawad sa Panginoon. Katulad ng ginawa ni David.
Ano ginawa ni David? He acknowledged his fault before God. At he prayed toward God. Sabi niya, restore unto me the joy of my salvations. I-restore ng Panginoon. Ano lang kailangan? Acknowledgement and repentance. O minsan, ayaw natin i-acknowledge na meron na tayong pagkakamali sa harapan ng Panginoon. Minamatigas pa rin natin ang ating pong puso sa Panginoon. Ayaw nating mag-confess at mag-repent sa Panginoon. Kaya it keeps you having a hard heart sa Panginoon. So yun yung mga bagay that makes you having a hard heart. Not only, number 4, balik po tayo sa verse 12. Verse 12 ng ating text verse. Sabi naman po sa verse 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. So ano po yung bagay na pwede pang that hardens our heart? Not only err from our heart, not only not knowing His own ways, His ways, and not only deceitful sin, but also departing from the presence of God. Yan po sabi ng Bible sa verse 12, in departing from the living God. Oh, salamat, we have a living God. We serve a living God. We have a true and a living God. Hindi tayo nag-worship sa Diyos na patay. We have a living God that His eyes is everywhere. Alam niya lahat ng ating pong tahakin. Kaya ang bagay na pwedeng magpatigas ng puso mo, if you choose or you decide to depart from His presence. Dinidisconnect mo yung sarili mo sa Panginoon. Hardness of hearts can lead us in spiritual drifting or turning away from God. Nagdi-depart ka. Unti-unti kang umaalis sa presensya ng Panginoon. Paano ba nawawala ang paano ba tayo unti-unting umaalis sa presence of God? If you depart from the church. Tandaan po natin, ang church ay tinatag ng Panginoon for our protection. Protectionan ka mula sa kaaway. Oo. Yan yung fence, yan yung hedge natin. Kapag umalis ka dun sa church, sa hedge, nawawala yung protection ng Panginoon. You are prone from danger. Departing from the church. Unti-unti ka nang nawawala sa gawain ng church. Unti-unti ka nang nawawala sa Sunday school. Unti-unti ka nang nawawala sa Sunday morning service. Unti-unti ka nang nawawala sa evening service. Unti-unti ka nang nawawala sa prayer meeting. Ibig sabihin, you decided to depart from His presence. Unti-unti ka na nagdi-decide na umalis doon sa presensya ng Panginoon. Una yan, mawala ka sa prayer meeting, mawala ka sa Sunday school, mawala ka Sunday evening, mawala ka Sunday morning. Yun, unti-unti ka na nawala sa presensya ng Panginoon. Kaya nga po kailangan, we will not depart from the presence of God. Yun yung protection ng Panginoon eh. Do not left the church. Do not left the prayer meeting. Do not left your prayer life sa Panginoon. Minsan, ang una nating iniwan sa Panginoon, yung prayer life natin sa Panginoon eh. Kung wala ka ng prayer life sa Panginoon, you are departing from His presence. Kung wala ka ng devotion sa Panginoon, you are departing from the presence of God. You left your brethrens, our fellowship, iniwan mo. You left the ministry. Yan ang bagay na nagpapalayo sa iyo sa presensya ng Panginoon. Remember that being in the ministry will help you to be in His presence. Ito yung bagay na mas nakakatulong sa atin para nasa presensya ng Panginoon. The presence of God is in His church. The safest place for Christian is the church. The safest for every young people is the church. The safest place for every family is the church. The safest place for every children is the church. Not the world. Kasi the world, nandiyan yung enemies eh. He is waiting to devour every Christian.
Nandun ka na sa protection ng Panginoon, pero you left in the protection of God. Departing from His will, ibig sabihin, you departed from the counsel of the words of God. Siyempre, kung wala ka ng pananambahan, di wala ka ng counsel from His words. Oo. Don't say me na wala kang pananambahan, but you keep on hearing the words of God. Don't say me na wala ka ng church, but you keep on serving God. Kasi the best venue to serve God and to strengthen our faith is through the church. Oo. It's a hypocrisy na tayo ay nagagamit ng Panginoon without the church. Kasi ang ginagamit ng Panginoon is through His church. O simulan po natin sa New Testament. Yung mga apostles and disciples ng Panginoon, ginamit sila ng Panginoon to turn the world upside down. Bakit merong church? At pag walang church, ayun, you are departing from the presence of God. Yung mga nasa church nga, nahirapan magamit ng Panginoon na manatili yung pananampalataya sa Panginoon, sa church na. Lalo na kapag tayo nawala sa church, sa counsel from the words of God, nawala tayo sa counsel from the man of God, nawala tayo sa fellowship from Christian brethren. Yan yung mga bagay na unti-unting magpapalayo sa iyo sa presence of God. If you do not want to depart from the presence of God, stay in His church. Stay in His words. Stay in the counsel of the man of God. Stay in the fellowship of the brethren. Kaya nga isa tanong ng Panginoon sa mga apostol, will you also go away? Isa ka pa sa mga Kristiyano na aalis sa presensya niya. Nakakalungkot if we will become one of the Christians na aalis sa presence ng Panginoon. Oo. Maari ba mangyari sa Kristiyano na aalis tayo sa presence ng Panginoon? Marami. Marami na pong ganun. At wag natin pong subukan. Yan ay hindi po kalooban ng Panginoon. Kaya nga, do not depart from the presence of God. Huwag wag nating sasabihin na by all your own abilities, mananatili ka sa church. Ito ay biyaya lamang ng Panginoon. Oo. So pag tayo we depart from His presence, umalis ka na sa gawain ng Panginoon, umalis ka na sa pakikinig ng words of God, umalis ka na sa counsel of the man of God, umalis ka na sa fellowship, umalis ka na sa ministry, it will cause your heart to have a hard towards sa Panginoon. Pwedeng patigasin nito ang ating pong puso. Kung ikaw ayaw mo nang magpakorek sa salita ng Diyos. So those are things na nagpapatigas ng puso ng isang Kristiyano. If we have error in our hearts, if we do not understand His ways, and we keep on trusting our ways. And number 3, if we are deceiving by sin, patuloy tayo nagpapalin lang sa kasalanan. Akala natin ay tama pa dahil it makes you happy, it makes you in comfort, inconvenient, pero sabi ng Panginoon, deceitful. Nililin lang ka na. Ano pa? If you depart from His presence. Yun ang mga bagay na pwedeng magpatigas ng ating puso. Nanawa ay hindi natin na maalis sa ating pong buhay. Anong nais ng Panginoon? Hindi hard heart, but a humble heart sa Panginoon. Do not have a hard heart towards God, but a humble heart sa Panginoon. Ngayon, paano naman tayo magkakaroon ng humble heart? Kanina, mga bagay that makes you hard sa Panginoon. Ano yung bagay naman na magpapalambot ng ating pong puso? Tingnan din po natin sa verse 7. Verse 7, Hebrews chapter 3, verse 7. Kasi ito yung kalooban ng Panginoon, na tayo'y magkaroon ng humble hearts towards God. Sabi sa verse 7, wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you will hear His voice. Ayan. Madali lang para tayo magkaroon ng humble heart. If
we will hear His voice. Kung patuloy tayong makikinig ng salita ng Diyos. Maaring meron na tayong hard heart sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, keep on hearing His words. Maaring meron na tayong error from our heart, pero manatili pa rin tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi it's only God's words that will humble our heart. Salita lang po ng Diyos yung magpapalambot sa atin. Oo. Keep on hearing the words of God. Kaya nga, huwag nating hayaan na tayo ay mawalan ng words of God. Maaring meron ka ng matigas na puso. Sige, magpatuloy ka pa rin. Makinig ka pa rin ng words of God. Unting-unti naman, papalambutin niya ng Panginoon eh. Unti-unti naman, sisirain ng Panginoon ng matigas mong puso. Just keep on hearing the words of God. Katulad ng pagiging hard heart na hindi instant, maaring hindi rin instant na palambutin ng Panginoon ang ating puso. Oo. Unti-unti ng Panginoon, He will humble our hearts. Just keep on hearing the words of God. Ano pa? Just search your heart. Suriin natin yung ating puso and guard our heart para tayo ay magkaroon ng humble heart. Ano pa? Para tayo magkaroon ng humble heart, stay connected to the church. Oh, stay connected. Huwag mo nga hayaan na mawawala ka sa church. Huwag mo hayaan na manalo ang gawa ng dyablo sa buhay mo. Ang gawa ng dyablo, papalayuin ka sa gawain ng Panginoon. Ipapalayo ka sa words of God. Papalayuin ka sa ministry. Sabi ng Panginoon, stay connected. O, hindi naman sa lahat ng oras, meron akong humble heart sa Panginoon eh. Oh, hindi naman sa lahat ng oras meron tayong humble heart sa Panginoon. Minsan meron din tayong hard heart sa Panginoon eh. Pero magpatuloy tayo sa Panginoon. Papalambutin naman yan ng Panginoon. Stay connected. Be humble. Always pray sa Panginoon. Kasi it's only God that will humble our heart sa Panginoon. Wala na pong iba. Oo. It's only the words of God that makes Christians to have a soft heart towards sa Panginoon. Yun po yung ating pong mensahe. Ano ba yung title ng mensahe natin? Harden not your hearts. Huwag natin pamitigasin yung puso natin sa Panginoon. Iba nga, siguro sa mga magulang, kapag ang anak, yung ulo pa lang matigas, nai-stress na eh. Nakakalungkot na ulo pa lang yung matigas. Lalo na kapag ang puso. Ganon din ang ating Ama sa langit. Kung matigas yung ating puso, matigas na rin yung ating ulo. Ayaw nating sumunod sa Kanya. And it grieves the heart of God kapag meron na tayong matigas na puso sa Panginoon. Kasi kapag syempre, kung malungkot ang Panginoon sa atin, wala yung biyaya ng Panginoon. If we make God glad towards us, yung napapasaya natin ng Panginoon, nandoon ang blessing ng Panginoon. Sige po, tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan